Hello guys! So mag-update tayo ngayon ng pinapagawa natin na bahay. Ayan na nga yung ating kisame. Nalagyan na yung kalahati. Ito yung ating second day na pagpapagawa. Kasama nga si Papa Alden, tumutulong bilang isang labor na nakatipid na nga tayo dahil nga siya na yung tumutulong. Minsan nga hindi pumasok yung ating karpentero. Siya na nga yung naglagay ng mga metal paring. Marunong na din naman kasi nakikita niya. So, mas mapapadali at mga isang linggo lang siguro matatapos na yung ating pagkikisame. Marami pa nga siyang binili na mga kailangan katulad ng rivet, tapos yung metal paring, and yung ating mga bala sa grinder dahil nga mabilis mabutas. Mabilis mapudpud yung bala ba, yung pinangbubutas ba, yung inilalagay doon sa dulo ng grinder. Dahil nga hardeplex yung ginamit natin at makapal, syempre semento yan tapos yung ating metal, kailangan ding butasan. Kaya mabilis mapudpud guys. Siguro nakakaliman na siya na bala ng grinder. Tapos kulang pa din. Bibili pa din siya kasi gagawin pa yung ating kwarto at itong kusina. So nagtatanong kung magkano na yung nagagastos natin dito. Around 30,000 na siguro guys. Kasama na yung mga pakain. Ayun na nga. 600 nga yung pasweldo natin sa karpentero. At nakakalimang araw na nga siya. Hindi talaga biro ang magpagawa ng bahay. At meron pa nga dun sa comment sa akin sa Facebook na kailangan daw nag-business muna ako. Wag daw puro sa bahay ilagay yung pera. Ang dami doon nagko-comment na dapat daw ang mga OFW nagfo-focus kung ano ang dapat na inegosyo sa Pilipinas. Huwag daw mag-focus sa pagpapagawa ng bahay. Huwag daw doon ilagay lahat. Paano naman kung hindi mo naman talaga linya yung pagnenegosyo tapos yung iniwan mo hindi din ganun kalaki yung kaalaman or hindi ganun kalawak yung pag-iisip para sa pagnenegosyo. Paano naman kung sige nga nagnegosyo ka nga tapos nag-fail ka, nagnegosyo ka ulit, nag-fail ka. So nasayang lang yung isang taon namin dahil alam niyo naman guys dito sa YouTube na nagnegosyo kami, 'di ba? Kung ano-ano na lang. Tapos yung pagbababoy namin, nag-fail din kami. So nasayang yung isang taon ko. Kaya ngayon nga inisip ko yung pangalawang taon ko bago matapos yung kontrata is kailangan maipagawa ko yung bahay kaysa mapunta na naman sa wala yung isang taon na sasahurin ko. Nakapagbayad naman tayo ng utang-utang noon, tapos nag-alaga nga tayo ng baboy, pero wala talaga, hindi talaga tumubo yung pera natin noon. Kaya naaksayahan ako dun sa panahon ba. Kung siguro hindi kami nagbaboy muna noon at pinagawa ko muna itong bahay, siguro tapos na to. Pero hindi naman natin alam kung ang papasukin ba natin na negosyo is magiging okay o magfe-fail ba yan. Wala naman kasing makakapagsabi kung yung papasukin mo na negosyo is magiging successful, di ba? Kung meron nga lang magsasabi kung yung negosyo ba napapasukin natin is kikita talaga o magiging successful talaga tayo dun, why not, diba? Pero kung nag-goal ka na makatapos yung bahay mo, pag-abroad mo, di okay lang naman siguro na dun ka muna mag-focus. As long as hindi mo napapabayaan yung mga responsibility mo sa mga anak mo, napapaaral mo sila, napapakain mo sila. Hindi naman siguro pwedeng gawing issue yung nauna mong ipagawa yung bahay tapos wala kang negosyo sa Pilipinas. Doon kasi guys nahati yung utak ko. Alam nyo ba, piniim ko pa yun si Papa Alden. Sabi ko sa kanya, papadala ko tong pera na to. May naisip ka ba na negosyo? Gusto mo ba na magnegosyo muna? Pag hindi, ipagawa mo na lang yung kisame o kaya ipatiles mo na yung sahig. Ganun yung sinabi ko sa kanya. Mahirap talaga guys sa Pilipinas. Alam nyo naman, hindi naman lahat is negosyante. Hindi naman lahat is utak ay magaling sa pagnenegosyo. Aminin nyo yan, kahit kayo na nagnegosyo kayo, sa una bang negosyo nyo is talagang napa-successful nyo ba? Hindi naman, di ba? Paano pag ganitong mga DH lang tayo, tapos ganito lang naman yung mga sahod natin? Hindi naman pwede na invest tayo na invest, tapos nawawala din yung ininvest natin kasi hindi naman tayo naging successful dun sa mga negosyong pinasok natin. Sayang ng pera. Isa yan sa mga iniisip ko guys, kaya sabi ko kailangan na natin mapagawa yung bahay at isa pang dahilan din, maliliit pa yung mga anak ko. Habang maliliit pa sila, elementary, high school pa lang na hindi pa ganun kalaki yung mga ginagastos nila is kailangan mapagawa ko talaga tong bahay. Kasi kapag nag-college na yan, doon naman ako magpo-focus sa gastusin sa mga pangmatrikula nila sa kolehiyo. Lalo na at ngayon, ang mahal-mahal talaga na magpa-college. Naku, halos lahat siguro ng sahod ko doon na mapupunta dahil ang mahal pa ng mga course na gusto nila. Si Kiel nga, yung panganay ko, ang gusto niya is maging seaman. Alam nyo naman, malayo sa amin yung pagpapasukan dahil nasa probinsya kami, yung papasukan niya na school na may pang seaman na course. Naku, kailangan pa mag-boarding house. Siguro doon na lang mapupunta yung sasahurin ko. Baka hindi ko na ito maipatapos ng bahay na to. Hindi ko naman alam kung anong ininegosyo ko. Ang hirap-hirap kaya, alam nyo ba? Sobrang hirap mag-isip. Tapos, hindi mo din naman alam yung maiiwan mo sa Pilipinas kung marunong ba sa ganun, 'di ba? Hindi naman kasi ganun tayo lahat yung utak natin na
magaling sa pag-iisip about sa pagninegosyo. Sige nga, sinong magsasabi dyan kung ano ang negosyo na pwedeng pasukin natin na magiging successful talaga at hindi masasayang yung pera na ilalagak natin doon. Balik nga tayo dito sa pagkikisame. Si Papa Alden na nga naglagay ng mga braces at saka yung mga metal paring dito dahil nga hindi pumasok yung ating karpentero dahil nalasing yata. Piyesta kasi doon sa kabilang barangay. Kaya naabala yung pagpapagawa natin. Kaya ang ginawa niya, siya na nagkabit ng ibang mga metal paring. O diba? Ang galing. Alam na, kapag yan naglaglagan, alam nyo na kung sisihin. Charot. Marunong din naman yan kahit papaano. Hindi na nga namin binonggahan masyado tong ating kisame. Basta malagyan lang ng kisame, sabi ko, kasi ang init-init talaga ngayon sa Pilipinas. Kawawa naman sila doon. Kaya nga sabi ko, simplihan nyo na lang, wag na masyadong mag-design dahil sigurado ang gastos din yan kapag magara masyado. Lumalala na guys yung pagiging makakalimutin ko. Grabe. Alam nyo ba? Sobra na talaga to. Bakit ganun? Tumatanda na ba talaga ako? Grabe yung pagkakamakalimutin ko na. Naiinis na yung mga amo ko sa akin. Anong gagawin ko? Naiinis sa sarili ko. Hindi ko maintindihan talaga bakit ganito ako. Ay, talaga naman. Ano bang pwedeng gawin? Sign of aging na yata talaga to. Ako lang ba yung ganito? O baka kayo din? Pa-message naman sa akin anong gamot. Ito yung shop na lagi kong tinitingnan dito sa mall na to kapag naghahatid ako ng activity ng alaga ko. Ngayon ng araw na to ay sale sila. Kaya tara sama kayo, bibili tayo ng pante. Kahit saan na ako nagtingin-tingin ng pante ay wala akong magustuhan dahil hindi ko gusto yung mga tela nila, tapos yung mga garter nila. And dito nga yung gusto ko kaso ang mahal-mahal. Pero ngayon 60% sale. 129, 5 piraso na. At yung quality talaga ng mga pante nila is okay kasi cotton talaga. And gusto ko nga kasi maliliit talaga yung mga pante. I mean yung garter ba. Meron din ditong mga pangbahay guys, pang sexy. Ayan. Tapos napili natin 5 piraso. Cotton kasi tapos malambot siya sa balat ba. Yung mga gusto ko, yung maliit lang yun dito sa may gilid. Ayan. Yung nakikita ko sila $5 dun sa North Point, sa Central. Hindi ko gusto. Yan yung mga gusto ko, yung maliliit lang yun dito sa may gilid niya. Worth 8 naman to kahit 129 na 5 piraso. Ang mahal-mahal na nga yan para sa iba. Pero kung ilang taon mo naman gagamitin, di ba? Bago ka makapagpalit ng pante. 129 nga. For 2 years na siguro to. Malimit lang sa mga amo yung ganito, yung papayag na kakain ka sa loob ng bahay nila kahit day off mo. So ito na nga yung leftover kagabi, sadyang dinamihan ko na para alam ko na may kakainin ako kinabukasan, iinit ko na lang. Tamad na tamad ngang lumabas, kaya dito na nga lang sa kwarto. Mabuti na lang umalis yung mga amo ko at walang maingay dito. Minsan kasi nakakahiya din na nakakulong ka lang sa kwarto tapos nandyan sila sa labas kung ano-anong mga ginagawa. Kanina nga ang ingay-ingay nila, ay buti na lang mga alas 10 yata sila lumabas. So nakabuelo na ang daga dahil umalis na ang mga pusa. Nag-init na ako nitong kanin at saka yung ating ulam. Bago nga pala yan, nagligpit-ligpit din ako dito. Nagtatrabaho ako guys kahit day off ko pero hindi naman yung inuutusan nila ako. Kumbaga kinukusa ko lang na ayokong makita yung mga madudumi, na makalat. Ngayon nga ay titiklupin ko at paplansyahin ko naman yung iba na damit na nilabang ko kahapon para wala na akong gagawin bukas. Madami na naman nga silang binigay na damit nandito sa isang plastic. Dalawa nga yan na ilagay ko na sa maleta. Hindi na kasya to kaya nilagay ko na lang dito. Ako nga ang tagasalo ng mga gamit ng mga bata at nila kapag ayaw na nila dahil nag-shopping nga sila sa Japan. So mapupuno na naman yung ating box dahil sa mga bigay-bigay. Kahit nga itong rice cooker, ayaw na nila o ilang beses lang nagamit kasi maliit daw. Malakas ang topak ng amo ko pero pakikisamahan mo lang at okay naman sila. Kadarating nga lang namin ng Hong Kong, tapos gumala na naman yung mga amo ko, pumunta ng China. Kaya inutusan na lang ako mag-market at bumili daw ako ng lulutuin kong pagkain dahil nga gabi na sila uuwi. Katapos ko nga lang maglinis ng buong bahay, naglaba. Tapos ngayon maghahanap ako ng makakain. Dito nga lang tayo sa Longping, malapit lang to sa amin. Nakakita nga ako ng mga mumurahin na lang guys, paghapon na talaga. Tingnan nyo naman, 25 na lang yung isang pinggan ng pusit. Ay squid pala. Tapos naalala ko yung tsinelas ko, malapit na palang masira. Kaya naghanap din ako ng mabibilihan. Bibili rin tayo ng karne and sakto sa tapat itong karnihan. Ayan, meron ng bilihan ng tsinelas. $30 lang pala, kahit anong size. Hindi talaga ako bumibili kasi nga nakikita ko dun sa ibang shop. Ang mamahal talaga ng slippers nila. Di ko carry. So dito makakabili na tayo. Tapos nagtingin din ako ng mga underwear. Diyos ko po, 106 na piraso. Mas mahal lang bra, 98, 149. Diyos ko po, hindi ako bibili sa ganito. Ang mahal. Tapos yun, mag-take out na lang ako ng food dito sa binibilihan namin ng siopaw. Mura-mura lang naman na $40. May kanin at ulam ka na. So pauwi na tayo. May tsinelas, may gulay at yung ating kakainin ngayong dinner. Sukat na nga agad yung ating tsinelas. Wow! Wakas, mapapalitan na ang tsinelas natin. Magto 2 years na rin yun. Pagpahingahin mo na, Joanna po. Nako, 2 years na, kawawa naman. Ang gaan-gaan nga nito guys. Kasi ito yung kakainin natin. Mahalang siya na chicken, something curry like that. Tapos may kanin na $40. Tamad na akong magluto. Ito ay para tomorrow daw. Day off ko tomorrow and sila magluluto niya. Ewan ko baka soup yan. Tapos may karne din na beef. Yun lang. Salamat.
At ito na nga pala, tapos na yung ating kainan at yung ating sala. And yung ngayon, dito naman sila sa may lababo, sa kusina. And lastly, yung ating kwarto na gagawin. Baka bukas na guys. So ayan, medyo mapresko na siguro dyan dahil may kisame na yung ating kainan at yung ating sala. Yun lang muna. Sa susunod ulit, don't forget to like and share. Bye-bye! Salamat!